Malaking tulong sana sa mga motorista ang pagdaan sa Aringay-Tubao Access Road sa La Union para mas mapabilis ang kanilang biyahe. Ang problema, ang kalsada pero wisyo na sa mga motorista. Kaliwat kanan kasi ang mga butas at lubak. Kahit nga raw ang residente at tricycle driver na si Elmer na araw-araw dumaraan dito, nabibiktima pa rin ng mga butas na ito. Lalo kung tag-ulan ma'am, yung nabasa yung may tubig sa butas, yung may makasalubong ka, di dapat bako-bako. Kung ma'am, hihinto rin ka ako pero pag may sumusunod, kung minsan tuloy lang, ganun lang. Sa lampas mo ng Iglesia ni Cristo, doon, po ba? Kwento ni Marit, kaliwat ka ng aksidente na raw ang naitatala sa tapat pa lamang ng kanilang bahay. Po, yung mga motorista po, yung mga single motor po. Yun, laging na accident po dyan. Nalipong na ano po sila, natutumba po. Taong 2018, formal na binuksan ang Aringay-Tubao Access Road na layong pagdugtungin ang dalawang bayan para hindi na kailangan pang dumaan sa bayan ng Agoo. Ang naging construction nito pinangunahan ng DPWH. Pero dahil isa itong provincial road, ang maintenance nito nasa pangangasiwa ng Provincial Engineering Office, maliban na lamang daw kung mako-convert ito bilang isang national road. Ang naging action na lang po ng office ma'am, tas parang may recommendation po from LGU, what if i-convert na lang natin siya, request for road conversion into national road. Nagsagawa naman po kami ng parang request sa central office and then nagpunta po dito yung mga taga central office, binalidate naman po yung road line and then parang may naging issue po sila na hindi siya nag-warrant for road conversion. Ibig sabihin, ang pamahalaang panlalawigan pa rin ang may responsibilidad na ayusin ang kalsada. Matagal ng problema ng mga motorista ang naglalakihang mga butas at sira sa kalsada. Dito sa kahabaan ng Tubao-Aringay Access Road, ayon sa Provincial Engineering Office ng La Union, 2023 pa, huli silang nagkaroon ng maintenance sa naturang kalsada. May nakalaan naman na daw na pondo para rito at aasahan na sa huling quarter ng taong 2026, sisimulan na muli ang pagsasaayos. Aminado raw silang malala na ang sira sa naturang kalsada lalo pat dinaraanan daw ito ng naglalakihang mga truck na madalas ay overloaded. Karoon kasi ng noong 2024, wala kaming budget na na-approvean noon. So gusto man namin ipa-implement yung noong 2025 naman, ang pina-implement namin is yung bridge. So yun ang pinabudget namin kaagad. Kasi mas importante yun eh. Kasi kung nakat ngayon, kaya sinabi ko kanina, is talaga wala nang dadaan talaga. So mas importante talaga na yung bridge. Kung matutuloy ang pagsasaayos nito, mas magandang kalsada raw ang aasahan. So ngayon, ang bagong kwan namin is nasa ang provincial roads namin is nasa 28 millimeters na yung 280 millimeters ang kwan niya. So 0.28 meters ang thickness. So mas makapal na ngayon. Tapos ang talagang tinignan namin dito sa site na to, lalo na yung provincial road na yan, Aringay-Tubao, is talagang i-check namin yung base niya. Kasi yan talaga ang talagang foundation ng isang kalsada. Yes, konting tiis na lang po, have patience, gagawin din namin yan. Hiling nila sa mga motorista, konting pasensya pa. Pero bagamat may pangako ng timeline ng pagsasaayos, aantayin daw ng mga motorista kung maisa sa katuparan ito o tuluyan ng maipapako ang naturang pangako. Randy Guzman para sa Nation on the Move.